po ginawa itong SWS survey that was commissioned by your group? This is a part of the fourth quarter survey of the Social Weather Station, and this is part of a series of questions on top issues that we wanted to track before the year ended. So this was, I think, the second week of the survey across the country was the second week of December. Second week ng December. So, matatandaan niyo pa ho ba ano yung mga headline nung panahon na yon? Siguro, andun pa rin talaga yung patapos na yung sa Good Government Committee hearing. Yeah. So, kasi kami naman, as I've said kanina, hindi lang ito ang katanungan. Nagtanong kami sa mga top issues like economic, pati corruption issues, political issues, and even sino ang top senators. So we were just, we got the results towards the end of the year. So we just thought of sharing this slowly with the public. Nailabas lang namin kahapon. Professor Manhit, maliban po dito sa nagsasabing 41% ang nagsasabing gusto nilang ma-impeach si VP Sara Duterte, ano pa ho ang inyong maiibahagi sa amin na siguro yung mga top concerns that was part of this survey? When you look at top concerns of the Filipino people, consistent talaga ang ekonomiya at consistent din yung issue ng korupsyon sa gobyerno. Pag pumapasok ang issue ng korupsyon, papasok din yung issue ng pananagutan. That means how are we misusing or abusing the power given to us as appointed or elected officials. Kaya connected sa katanungan ng impeachment, tanong din namin, bakit nyo inaakalang dapat i-impeach ang Vice Presidente? Ang lumalabas dito ay ang tao ay nagnanais na sumagot sa mga katanungan of how the funds were used by the Vice President when she was leading the Department of Education and when she received the confidential funds. So ang hinihingi ng taong bayan ay transparency at accountability na isang advocacy na tinutulak namin for the past 20 years in Stratbase, which is good governance. Ano sa tingin ninyo ang implikasyon nitong survey na ito? Yung survey does not have an implication. Ang survey na aming pinatutupad, and we've been doing this again for the 20 years, quarterly, ay tinitingnan lang namin nasa ba ang pananaw ng taong bayan sa mga top issue. So nais lang naming iparating ito, kaya nagsabi ang SWS kung pwede lang i-announce sa kanilang website yung aming mga katanungan. And we said, yes, we should tell the public na may 41% support for impeachment to proceed and 19% are undecided still. So kung mayroong maka-influensya sa pananaw na yon, baka umabot sa majority support, pero may 35 na wag daw dapat i-impeach ang Vice Presidente. Opo, yung 35 at 41 ay hindi masyadong nagkakalayo din, ano, Professor? But since you're saying that this is part of your quarterly survey, kakaiba din po ito dahil dito po pumasok yung impeachment, yung issue na impeachment. Kasi naiiba siya dahil nagtatanong kami quarterly kung ano yung mga top issues. Remember, the last quarter ay napag-uusapan to at na-file ang kasong ito. So we felt na dapat pagtanungin ang taong bayan. Ano ba ang pananaw nila sa issue ito? Just like before, nagtatanong din kami sa mga drug war, nagtatanong kami sa corruption, nagtatanong kami sa mga family issues before. So, yan ang aming kasama sa aming pag-aaral yan in partnership with Social Weather Station and even Pulse Asia. Meron din kami mga katanungan na nailabas naman ng Pulse Asia in previous weeks. Opo, sa tingin niyo ho ba matutuloy pa itong VP Sara impeachment? Yan ay political decision ng leadership ng House and also yung time frame na kung ito ba ay nakikita ng leadership ng Senate na may panahon pa sila going into the election year. Magkakaroon ho kaya ito ng political leaning dahil kung 41% ang nagsasabing gusto nilang ma-impeach si VP Sara, makakaapekto ho kaya ito sa mga kandidato? Lalo maaari kung titingnan natin yung tinatawag nating undecided. Kasi ang undecided ay maaring makumbinsi. So paano kung tumawid ito sa majority, it could become a political issue come election time for the 2025 national election. That means kasi mas national issue to more than local issue. So lahat yan, dapat tingnan natin simply as ito ang pananaw ng tao nung tinanong itong
itong katanungan ito noong Disyembre. So magandang tingnan kung susundan pa ba natin ito, kung lalakas ba ang paniniwala o hihina ang suporta sa impeachment. Kami ay naglalayag lang these are the concerns of the people as of now with 41% and undecided at 19%. Maraming salamat, Strat-based ADR Institute President Dindo Manhid.